to filing the plunder charges. But we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. Malapit na raw mapagkasampa ng kasong plunder laban kay dating House Speaker Martin Romualdez ayon sa Ombudsman. Kaugnayan ng umunoy illegal na budget insertions at flood control kickback scheme. Hindi dinetalye ni Remulla kung kailan isasampa ang kaso pero magkakaroon daw ng pagkakataon si Romualdez na maghain ng kanyang kontrasalaysay. Paliwanag pa ni Remulla, kailangan munang matiyak na buo ang mga ebidensya at matibay ang isasampang kaso bago ihain sa korte. Nauna nang naghain ng mosyon ng Ombudsman Sandigan Bayan para gawing testigo si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Gagamitin daw ang testimonya ng dating kalihim para mapatibay ang kaso laban kay Romualdez. Dati nang itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa anomalya sa flood control projects. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. It comes to a case like that. It's not as simple as you want it to be. You're talking about layers and layers of lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. So hindi ganun kadali. Pero we're managing to thread the needle, so to speak. Malapit nang, ito yung sinasabi natin kanina, Jen. Malapit na, ganyan na lang, oh. Makakasuhan doon ng non-bailable charge na plunder si dating House Speaker Martin Romualdez, asama si Cheese, ayon mismo kay Ombudsman Remulla. Ito makakausap natin si TJ. Siya yung makapagpapaliwanag ng mga pangyayari. Sige nga. TJ Mendoza, ano bang sabi ni Ombudsman? Tama kayo, Jen and Nelson, no? Nabanggit kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na malapit ng makasuhan ng non-bailable charge na plunder si dating House Speaker Martin Romualdez at maging si dating Senate President Chis Escudero. Pero mga alam mo, Jen and Nelson, ay patawid pa lamang sa preliminary investigation of PI sa anti-graft body. Samantalang posible ring maharap o posible namang maharap sa reklamong conflict of interest ang apat na tinaguriang contractor, yung mga kongresista na contractor pa. Sila ay sina Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, Tarlac 2nd District Congresswoman Maria Cristina Cristi Angeles, CWS Party List Representative Edwin Garjola, at si dating Senior Deputy Speaker ng Kamara na si former Congressman Dong Gonzales. Close to filing na rin yan, Jen and Nelson, no? Ang mga pagsasampa ng kaso laban sa apat na kontraktor, lalo pat marami yung naiinip at naghihintay na may mapakasuhan ng kongresista na yung nalalapitang sona ng Pangulo. Yan ang latest mula ito sa Ombudsman. Balik sa iyo, Jen and Nelson. So gano'n daw kalapit yun kasi nakita namin minumusta sa kanyang kamay. Malapit na TJ eh. Jen and Nelson, paliwanag lang natin yung proseso, no? Yung ibig sabihin ng patawid pa lamang sa preliminary investigation o sa PI, ibig sabihin ay nasa fact-finding investigation pa lang sila. Kung umabot na sila sa preliminary investigation doon sa plunder complaint, doon na yung stage kung saan hihingan ng mga counter-affidavit o ng mga kontrasalaysay itong sila Senator Chis Escudero maging si dating House Speaker Martin Romualdez. Magbibilang tayo ng 2 buwan o 60 days mula riyan ay magkakaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman. Ibig sabihin, ilang buwan rin tayong mag-aantay kung ang desisyon ba ng Ombudsman ay kakasuhan na o i-dismiss yung mga reklamo laban dito sa dalawang leader na mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Ibig sabihin, patagal pa yan. Kasi preliminary investigation pa di ba? Samantalang yung kaso ni Senador Marcoleta, wala na, diretso Kulong ka agad. diretso sa kalan. Di ba, TJ? Tama, no? Nagulat ang marami na mas nauna nga na naihain yung kaso ni Senator Dante Marcoleta kaysa dito sa ilang mga matataas ding opisyal ng Kamara at maging ng Senado na ilang beses na rin na na-implict dito sa flood control scandal, sa mga testimonya ng mga naging Senate Blue Ribbon Committee hearing at maging doon sa mga recommendations ng Independent Commission for Infrastructure ng ICI noong
Doon pa ako nagko-cover, Alex, Jen and Nelson. Happen if We're very close to in case it. po na hindi ma-approve yung motion. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. That's why I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation. Mamaya paliliwanag din ko yung concept ng preliminary investigation kung bakit kinakailangan. Kasi maraming hindi nakakaunawa, but na-imbestigan nyo na, meron na naman PI. Eh, ganun po talaga ang lipunan na may sistema ng batas na pinangangalagaan ang karapatan ng bawat isang nasasakdal. Kaya meron tayong preliminary investigation para to protect the rights of people who may be accused of any crime. But we can explain it better later. But sir, will it still stand without Secretary Bonoan testifying? Ano yan alam mo, when it comes to a case like that, it's not as simple as you want it to be. You're talking about layers and layers of lawyers, people who will defend up to and go to any extent to defend their client. So hindi ganun kadali. Pero we were managing to thread the needle, so to speak. Kasi para ka dumadaan sa butas ng karayom, pag pinag-aaralan mo, yung taong marunong na at maraming pera at marurunong na abogado. Sinasabi ko na, from the first day that I took office here, ang kalaban namin dito, the people who have the best lawyers money can buy. Yan ang pahayag ni Boying Rimulya sa ngayon. Close to filing. How close? How many days? How many months? How many years? Maganda sana kung bago magsona ang Pangulo. Kailan ba ang sona ng Pangulo? July 27 ba? May nabasa akong post kanina eh. Ang Pangulo daw, sinusulat pa niya, he's still writing yung sona. Oh. Kaya kung close to filing, ano ngayon? 17? So, 10 days more. Wow! Maganda yan. Pag bago magsona, na isampa na sa Sandigan Bayan, may pagmamalaki ang Pangulo. Pwedeng palakpakan. Kaya lang, wala na. Parang ayoko nang pumalakpak. Kasi, when was that? 3 months ago o 4 months ago ba? Yung bang si Martin Romualdez, nag-apply siya ng authority to travel abroad. I think papuntang Singapore. Pumayag ang Congress, House of Representatives. Biyabiyahe na sana. Magpagamot daw. Biglang sumingit si Ombudsman Boying Rimulya. Hindi pwede. So nasunod ang makapangyarihan talaga ang ombudsman eh. Hindi. Tapos nag-request siya sa korte ng pre-departure hold order. Ang isinasite doon is naghahanda na sila ng kasong isasampa kay Romualdez. Yung matandaan ko is plunder, bribery, indirect bribery o direct bribery, malversation at saka graft in corruption. 5 yung matatandaanan ko na na-cite doon sa request ng pre-departure hold order, inaprubahan naman ng Sandigan Bayan. Kaya, hindi basta-basta makaalis sa bansa si Romualdez. Tapos sinabayan, sa Court of Appeals, may lumabas din na freeze order.
Ilang days ba lang? Parang 20 days lang ata eh. O 60 days. Sandali lang yung freeze order, lahat ng mga accounts niya. Pumayag ang Court of Appeals na i-freeze. So, pasabog na balita, ako personally, natuwa ako na at last, parang tinututuhanan na ng Marcos Jr. administration na kakasuhan si Romualdez. Kaya napalakpak ako. Ito na. Salamat. 3 months had passed. Wala man. Ngayon, close to filing, parang Joel Villanueva din at saka Chis Escudero.